Alam niyo mga katribya, marami po sa atin nagtatanong kung ano ba ang mga katangian ng kalamansi sa lahat ng ating mga gulay, pati na rin sa mga fruit trees. Dito po mga katribya, i-share po natin sa inyo yung pong katangian po ng kalamansi natin. Kakaiba siya sa lahat ng mga fruit trees at sa lahat din po ng mga gulay. Masasabi namin kung may matagal na rin po nagkakalamansi at experience po na rin natin, pati na rin lalo na po yung aking tatay, na siya po ang nauna pong nag-alaga ng kalamansi. Ay may share lang namin sa inyo anong nangyari. Kaya dumami mga katribya po ang kalamansi dito. Dahil doon sa pag-share din po ng kaalaman, bawat matanong din po ng kay tatay sa pagpapabunga, ako tuwa sila. Dahil yung kalamansi nila nung una, walang bunga, nung mabahaginan po namin dito ng mga kaalaman ukol sa pag-aalaga, pati na rin po sa gamot, ay talaga namang masisiyang kasabungan ng kanilang kalamansi. Kaya dumating ang panahon mga katribya, dumami rin po rito ang aming trabahador. Dumami yung mga mamimitas, wala lang mga bakante, tamad ka na nga lang pagka hindi ka kumita ng pera. Kamusta na kayo mga katribya sa lahat po ng ating mga ka-farmers? Magandang umaga at magandang araw, anumang araw o anumang oras dumating itong ating vlog. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon po mga katribya, welcome po ang lahat ng ating mga bagong subscriber. Pati na rin po yung ating po mga kababayan na nasa ibang bansa. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta nitong ating vlog. Ngayon po mga katribya, tatalakayin po natin ngayon yung katangian ng ating kalamansi na kung saan ay ating ibinablog po sa inyo. Pinakikita natin yung pamamaraan ng pag-aalaga, pamamaraan ng pagtatanim, paano po ang pag-ani ng kalamansi, paano naman ito ibenta sa market, at kung paano ang proseso ito mga katribya na maging pera pagkatapos ng lahat ng mga bagay. Alam niyo mga katribya, marami po sa atin nagtatanong kung ano ba ang mga katangian ng kalamansi sa lahat ng ating mga gulay, pati na rin sa mga fruit trees. Dito po mga katribya, i-share po natin sa inyo yung pong katangian po ng kalamansi natin. Kakaiba siya sa lahat ng mga fruit trees at sa lahat din po ng mga gulay. Masasabi namin kung may matagal na rin po nagkakalamansi at experience po na rin natin, pati na rin lalo na po yung aking tatay, na siya po ang nauna pong nag-alaga ng kalamansi. Ay may share lang namin sa inyo na noong una dito po sa aming lugar ay halos wala pang patubig, wala pang kumbaga isang harvest lang ang nangyayari sa aming lugar dahil wala po siyang source of water. Kaya pagka po umulan ng Mayo ng malakas, sabay-sabay po yung magtatanim po ng mais. Pagka nagtanim po ng mais, yan na nga po mangyayari. Pagka humarvest naman, sabay-sabay din. Kaya bagsak ang presyo ng mais. Dito lang sa aming pong barangay. Nung wala pa patubig. Pero nung mauso na po yung patubig, ayan, natamnan na po mga katribya po ng kamatis. Kaya po nagkaroon po ng presyo ang lupa namin dito dahil una doon sa kamatis. May mga nakatsempo ng presyo ng kamatis po natin. Mataas ang presyo noon. Marami pong mga tumama sa kamatis. Kaya lang, hindi naglaon, ayun, bumagsak din ang kamatis dahil lahat nagtanim ng kamatis. So, yung iba po natin mga katribya, meron nakapasok dito na ilang tao lang naman po yung natuto magtanim ng kalamansi. Yung natuto magkalamansi mga katribya dito po sa aming lugar, doon na nga po, marami na po ngayon na kung saan ay umasenso kanyang buhay. Marami na pong mga lupain na kanya pong nabili. Dahil doon sa isang wala pang isang hektare, baka nasa 5,000 square meters pa lang yung starting pa lang niya ng kanyang pagkakalamansi. Nako, talaga nga namang ang kalamansi ay talagang marami naging bunga, tapos hindi pa ganito kamahal, hindi pa ganung naglilibo. Kumbaga pinakamataas pa noon siguro mga 300. Sabagay, noon mga katribya, mahalaga pa ang pera. Ayon po doon sa mga nauna rito, ang kalamansi noon dito sa amin, hindi po matakaw sa gamot. Abono lang ang kanilang kinakain itong ating mga kalamansi noong araw. Kaya lang, ito po mga nagdaan na ito ay pagka hindi ka nag-spray, walang matitirang bunga sa iyong kalamansi. So sabihin noon, nung wala pa yung maraming kalamansian, ilang tao pa lang nakapagtanim, yung pong mga insekto tahimik pa. Kaya
Kada sabog ng abono, umaari sila. Ayon nga doon sa ilan natin mga nakwentuhan, yung mga kasabayan po ni tatay. Ay, noon pa kasi gasera gamit, kaya nangingitim yung butas ng ilong nila sa pagbibilang ng pera noon. Yun namang unang nagkalamansi dito, na yumaman, naging milyonaryo, nakabili ng marami pong mga ari-arian. Hindi rin po naging maganda yung kanyang payo doon sa mga unang nagkalamansi. Dahil yun na nga, pinayuhan po ng mali na wag lalagyan ng maraming abono ang kalamansi dahil yan ay puputok ang ugat, yan ay kay mamamatay. Ngayon, nung unang nabiktima, yung pong tatay ko. Kaya nangyari, 3 taon yung kalamansi niya, mag-4 na taon, hindi pa humaharvest. At nananatiling maliit yung kanyang kalamansi at madilaw pa. Dahil ang paglalagay niya ng abono, unti-unti. Dahil ayon sa kanyang advisor, na nauna nagkalamansi, mamamatay ang kalamansi niya. Nasayang ilang mga panahon. Kaya ang ginawa po ng aking tatay, nag-search siya uli. Gumawa siya ngayon ng sariling diskarte. At ang diskarte na kanyang ginawa, yun na nga, mula doon sa pagkatanim, nilagay niya ng abono. Pero unti-unti, doon sa 1 taon na ready na sa pamungahin, dinamihan niya ngayon ang abono, hindi niya sunod yung unang nag-advise. Kaya ang nangyari, gumanda ngayon yung kalamansi. 1 taon, tapos yung kanyang inalagaan na 4 na taon, makita-kita niya halos magkapantay na. Kaya ibig sabihin, yung palang unang nag-advise sa kanya, hindi pala nagtatapat. Ang gusto lang, siya ang umani, siya lang ang humarvest. Kaya pala, ang sekreto ng kalamansi mga katribya, nandiyan po sa paglalagay ng abono. Kaya sinishare po natin ito sa inyo mga katribya dahil meron po tayong subscriber, nagtatanong, bakit ang daming abono ninyong nilalagay? Bakit ang dami, kumbaga halos namumuti po yung ilalim ng inyong kalamansi sa paglalagay ng abono? Kaya para sa iba, manghihinayang, ang dami namang itinapong abono. Alam nyo mga katribya, ang sikreto para po magbunga po ng maraming mamulaklak yan, damihan po ninyong abono. Doon, take note mga katribya, kapag ka po ang kalamansi ninyo ay nasa 4 na taon na. 4 pataas. Pero pagka 3 taon, huwag po ninyo masyado pong lalagyan ng maraming abono, nako, delikado. Dahil batang-bata pa kalamansi ninyo. Kaya yun po, advice po natin sa ating mga katribya. Kaya, nung nagsariling diskarte po ang aking tatay, doon lang nga po nagkaroon po mga katribya, gumanda kalamansi, marami na rin na-harvest, hanggang sa nakabili rin po ng mga lote na nag-aalok sa kanya. Pero nung una, wala pa po silang kaalaman dahil hindi nga po nagtapat yung una nilang advisor na nagkalamansi. Ang gusto siya lang ang magkaroon. Kaya yun nangyari. Kaya dumami mga katribya po ang kalamansi dito. Dahil doon sa pag-share din po ng kaalaman, bawat matanong din po ng kay tatay sa pagpapabunga, tuwa sila. Dahil yung kalamansi nila nung una, walang bunga, nung mabahagi na po namin dito ng mga kaalaman ukol sa pag-aalaga, pati na rin po sa gamot, talaga namang masisiyang kasabungan ng kanilang kalamansi. Kaya dumating ang panahon mga katribya, dumami rin po rito ang aming trabahador. Dumami yung mga mamimitas, wala lang mga bakante, tamad ka na nga lang pagka hindi ka kumita ng pera. Ang nakatulong din po dito mga katribya, yung kalamansi. Kaya sa lahat po ng mga ka-farmers natin, mga katribya, pinakikita natin sa inyo, yung katangi ang nalilika, nakakaiba siya sa lahat ng mga gulay. Kakaiba siya sa lahat ng mga fruit trees, ang kalamansi po natin. Kaya yun po ang kanyang katangian. Tapos, ang kalamansi po natin mga katribya, off-season yan. Hindi po siya namamanahon kagaya ng mangga, kagaya ng suha, kagaya kung ano po man. Kumbaga ito, pwedeng yung monthly siya ay magbulaklak o kaya tuloy-tuloy kanyang pagbubulaklak. Yun po ang sikreto mga katribya. Kaya sinishare po namin sa inyo, mula po noon dito mga katribya po magkaroon po tayo ng kalamansian. Lalo na dito sa lugar. Kaya yung mga pumapasyal dito, gulat na gulat sila dahil halos puro kalamansi ang mga nakatanim. Tataniman po mga katribya, kagaya nito, mayroong tanim na talong. Pagka po maliit po ang kalamansi, kasi pag maliit pa ang kalamansi, pwede mo kasing taniman ng gulay ang pagitan. Habang hindi-hintay mo, lumaki ang kalamansi mo, bago mo pamungahin. Yun po ang technique para hindi po
putulang income sa lahat po ng ating mga ka-farmers. Kaya kung masipag ka lang, alam po niyo yung gagawin, meron kang lote na kung saan nakatiwangwang lang para hindi pa sayang, try nyo rin mga katribya. Kaya doon sa ating po mga ka-farmers, sineshare po namin ito para tayo makatulong itong panahon po ng pandemic. Marami na nga po mga katribya po natin nagpupunta rito, marami na rin po nagtatanong ukol po sa kalamansi. Kaya tinitingnan po natin, nag-aaralan natin ang mga proseso, pero kayo rin naman po ang mamimili sa lahat po noong inyo pong tataniman, sa lahat po ng inyong business na papasukan. Ang masasabi po namin, iba ang kalamansi. Ibang mag-akyat ng kabuhayan at may jackpot sa kalamansi. Ngayon, pagdating po doon sa palay, di tayo marunong sa pagsasaka sa palay, wala po tayong mga gaanong idea dyan. Yung mga magsasaka na po makapagsasabi kung okay sa kanila yung saka. Kaya lang, ang kalamansi natin mga katribya, hindi sa lahat ng lupa pasok ang kalamansi. Kasi meron talagang lupa exclusive lang sa palay dahil stagnant water. Yun lang ang po pwede nilang gawing itanim. Pag bukod po doon, hindi na po pwede sa iba. Kaya ang kalamansi kasi mga katribya, ayaw na ayaw po niya ng stagnant water. Ayaw rin po niya mga katribya yung nalililiman ng araw. Bukod po dyan, ito pa po ang mga katangian ng ating kalamansi. Ano pa ba ang isang katangian ng ating kalamansi? Alam niyo mga katribya, ang katangian po ng ating kalamansi, ito po ay continuous sa pagbubunga. Basta't continuous ang pag-aalaga natin, continuous din po ang pagbibigay sa atin ng pangkabuhayan. Bibigyan din po tayo nito mga katribya po ng ating mga panggastos sa pang-araw-araw. Kumbaga para tayong mayroong bangko. Pagka nangailangan si Mrs., nangailangan po meron kang ibang mga pangailangan, basta meron kang tanim ng kalamansi, pipitas ka lang ng bunga. Ang kagandahan po mga katribya po ng ating kalamansi, halimbawa napitas po itong ganitong mga pitasin. Pag napitas po yan, paraan ka lang na 1 linggo, may lalabas na bulaklak. Ang magiging kapalit nito ng isang bunga na ito, magiging 2 or 3. Kaya ang mangyayari, halos sunod-sunod. Kaya mapapansin ninyo, meron tayong gaholen, meron po tayong gasaresa, meron po tayong gaya po ng gamais. Sabihin, bawat size niyan, iba-iba pong buwan na mapipitas. Kaya wala pong buwan na malilis ka na hindi ka pipitas. Basta tuloy lang ang alaga mo. Kasi kung nangyayari po sa ating mga katribya sa iba, kung mag-alaga po, gulpihan. Kaya nangyayari, aani po siya ng maganda, susunod na buwan, wala na siyang ani kasi gulpin niyang pinagbunga. Pero pag continuous ang pag-aalaga mo sa kalamansi, regular kang naglalagay ng abono, regular kang nag-i-spray, lalo na pagka nag-aaraw. Ito mga katribya, sinasabi natin pagka tag-araw, gaya niyan, buwan po ng October, matatapos ng buwan ng November, umpisa na po yan ng pag-aalagaan pati na rin pag-spray. Kaya mangyayari mga katribya, habang tuloy-tuloy ang pag-aalaga mo, tuloy-tuloy din ang buo ng mga bunga ng inyong kalamansi. At habang yan ay pinlalaki nyo mga katribya, monthly, magkakaroon ka dyan ng income. Yan po ang isa sa katangian o technique ng ating pong kalamansi. Gusto po ninyo na maging continuous ang pagbubunga ng inyong kalamansi, continuous din ang inyong alaga. Paano ang pag-aalaga niya? Yan, meron po tayo mga video tutorial na in-upload na po natin sa ating pong channel, panoorin po ninyo. Kaya ito makakatulong, sineshare po natin sa inyo na ngayon pong pandemic, pwede kayo mamili kung ano yung gusto nyo maging business sa pagpo-farming. Hinihikayat po natin kayo sa lahat ng ating pong mga kaibigan, sa ating pong mga ka-farmers. Meron kayong lupang nakatiwangwang at sayang lang, gawin po natin para nun hindi po masayang, meron tayo at papaano na pagkukunan ng ating income. Iyan po mga katribya, yung pong katangian ng ating kalamansi, continuous yan. Gaya nito, natapat po sa presyo. Pag napitas ito mga katribya, lalabasan po yan ng bulaklak. Tingnan nyo po yung mga panunod. Ito 2 taong mahigit pa lang, pero marami na po siyang nagiging bunga. So ibig sabihin, ang kalamansi po ninyo
ay halos hindi po mapapatlangan ng bunga dahil continuous ang pag-aalaga, continuous din po yung ating pag-i-spray. Yun po ang isa sa yan po ang ating pong madalas na sinasabi sa ating pong mga ka-farmers, na mahalaga rin po yung ating pag-i-spray, yung timplada ng gamot. Nasa timplada rin po ng gamot yan. Kahit paanong spray ang gawin mo sa inyong kalamansi, kung mali ang timplada ng gamot ninyo, magkakabukol-bukol at maraming magiging sira. Kaya mangyayari, masasayang ang panahon, masasayang inyong oras. Yun nga po yung sinasabi natin isang subscriber na kailangan na maituro na sa kanya sa lahat ng pamamaraan ng pagpapabunga para do hindi masayang ang panahon. Tama naman yung sinabi niya para di masayang panahon, pero hindi sa lahat po ng pagkakataon sa isang upuan lang malalaman mo na lahat ng mga detalye sa alaga ng kalamansi. Tandaan niyo mga katribya, kami bago po kami maging ganito, malaman po ang paraan ng pagpapabunga, dumaan din po kami sa grade 1. Dumaan din kami doon sa grade 2 hanggang sa mataas. Tayo mga katribya, itong ating video na-upload po natin para makatulong sa inyo, magkaroon kayo ng idea. Yung paraan po yan ng pagpapabunga. Kaya sa mga ka-farmers natin, mga katribya, ito po yung katangian ng ating kalamansi. Lahat ng presyo sa pulmo. Mababa, mataas, katamtaman, basta't meron kang pitasin, okay, makukuha ninyo ang gusto nating presyo. Meron po sa ating mga katribya nagtanong paano daw pa magpasanga ng kalamansi. Siguro maaari yung kalamansi niya ay matangkad, payat, kasi ang iba nangyayari yung kalamansi niya 2 taon bago po siya mapagbunga. Iba pa nga po 3 taon bago pamungahin ang kanyang kalamansi. Dito po sa amin mga katribya hindi po ganon. 1 taon pa lang ang kalamansi, pwede na po natin pamungahin. Kasi ang isa po sa nagpapasanga sa ating pong kalamansi mga katribya, hindi naman po yung pruning na puputulin mo yung gitna. Pwede po, ang pinuputol lang natin talaga sa pruning, yung pong mga mahahaba ang tinik. Yun nga, pinakikita po natin madalas po sa inyo yung kalamundeng. Pero yung pinakagitna o yung sentro mismo ng ating kalamansi, hindi po namin pinuputol yon. Iba kasi napipilitan magputol dahil payat ang kanyang kalamansi, kasi 3 taon hindi pa pinagbubunga. Kumbaga, bata pa lang, bulaklak pa lang, nilalagas na. Iba naman, buko pa lang, tinatanggal na. Kasi yun daw ang kanilang narinig doon sa mga ibang mga nagtuturo na kailangan 3 taon bago pamungahin ng kalamansi. Mali po. Kasi pagka halimbawa 3 taon pamumungahin ng kalamansi, ang tendency niya tatayog ang kalamansi ninyo. Pag tumayog ang kalamansi ninyo, maaga po kayo maghahagdan. Tapos maaga kayo magpuputol sa gitna kasi walang bunga. Ang sekreto para po yan ay maging bunga, mabunga ang inyong pong kalamansi at malapad ang sanga, pamungahin nyo na ng maaga. Eto, pansin ninyo mga katribya, ito po, ang dami po niyang bunga. Kaya po niyan dalin. Ang pang-suporta rito mga katribya para po hindi po masyado pumapwersa. Sabi ko sa yung iba, mapopwersa ang kalamansi. Hindi naman. Meron tayong mga pang-suportang ginagawa, tinatalian po natin siya. Meron tayong straw, meron po tayong tukod, meron tayong tulos. Yun ang ginagawa po natin. Lalagyan ng tukod sa gitna and then tatalian. Ngayon, para hindi po siya mapwersa, lahat ng mga pitasing ito, kukunin na yan, pipitasin na. Para maging magaan po yung kanyang tulong. Yung kanyang mga sanga. Tingnan nyo po. Makukuha po ba tumangkad yan? Hindi Pero, marami na po kayong pakikinabangan yan. Marami na kayong makukuha at mapipitas. Kung hihintayin mo 3 taon mga katribya, ano mangyayari sa iyo? Yung 3 taon wala kang income, wala kang kita, puro tulak mo doon sa kalamansi, alaga, puro gastos. Lalaki gastos ninyo. Pero kung 1 taon pa lang kalamansi, ready na sa pamungahin, pamungahin nyo ng maaga para makinabang na kayo, mabawi nyo na, puhunan nyo. Yan po ang tips po natin. Kaya ang pagpapalapad mga katribya po ng ating mga sanga, itong mga bunga. Pag maraming bunga mga kalamansi, yan, babahutok yan. Yan, hindi siya tatangkad dahil sa bunga. Gaya nito, pag napitas ang bunga na ito mga katribya, halimbawa yung mga pitasin na yan, lalabasan uli yan
ng usbong. At yung usbong na may kasamang bulaklak. O, kaya dadami ng dadami, kaya lalapad. O, kagaya nito mga katribya. Malapad po yung kanyang pagkabilog. Pero tingnan nyo, dami naman po ng bunga. O, meron rin po siya pitasin. Papaanong tatangkad yan mga ka-farmers? Pagka ganyan po karami ang bunga ng kalamansi ninyo, may enjoy ninyo mga katribya ang pamimitas. Nako sumasabi nga nung iba, baka daw makotsok o mapolyo kalamansi at hindi po lumaki. Alam nyo mga katribya, maganda po yung ganito, yung size ng kalamansi nyo na maraming bunga. Pag aaga-agawan po ng mga mamimitas, marami pang mag-o-offer sa iyo, baka pwede ka natin pitasin niya kasi bata kalamansi, mababa, at saka hindi ka magagamit ng hagdan. Kaya wala kang magiging problema dito. At ibang magbunga pagka ganitong mga pandak. Napakarami magbunga. Maganda rin po yung mataas kasi kaya naman po mga katribya tumataas po ang kalamansi. Pagka po nagkakaedad na talaga, hindi mo na talaga mapipigilan yun mga kasama. Kaya yun po ang technique. Ito po yung isa sa sinasabi natin sa inyo na mahabang tinik. Ito, nakalusot ito sa ating kaibigan. Hindi niya po ito nakuha, naputol. Ayan, wala pong bulaklak. Puputulin yan. Yan po ang technique sa ating pagpapabunga ng ating kalamansi. Ito, hindi pa sila natapos sa pitasin. Ayan. Kaya hindi po siya tatangkad Sikreto po yan. Kaya doon po sa ating po mga katribya na nagtatanong kung ano ba ang magandang negosyo, para po sa akin, para sa amin dito sa aming lugar na ito, magandang negosyo ang kalamansi. Una-una, nai-enjoy mo pa sa pag-aalaga. Pagka nakita mo po ang kalamansi natin ay marami pong bunga. Tapos, matsyempohan mo halimbawa mga katribya, mahal ang presyo ng kalamansi, ay nako po, ay talaga nga namang mawiwili ka. Kaya dito po sa amin, marami pong mga nawili sa pag-aalaga ng kalamansi dahil kadalasan nakakatsyempo sa magandang presyo. Tapos, maganda pa ang nagiging bunga ng kalamansi. Sa amin kasi mga katribya, wala pong problema po sa pagpapabunga. Kasi alam na po namin ng mga paraan ng pagpapabunga sa mga gawi rito sa amin. Hindi mo na sila kailangan tanungin kung paano ginagawa. Alam na nila yung proseso. Kaya yun doon sa ating pong mga bago, sa mga bago natin sasabak sa karitong pagkakalamansi, sinishare namin ang video para kayo, hindi rin po masayang ang panahon ninyo. At yung sa channel natin ay makatulong sa malit po namin magagawa. At sa amin pong alam na nalalaman, binabahagi namin. Makatulong tayo ngayon sa ating panahon ng pandemic. Kailangan mga katribya tayo nagkakatulong-tulong. Hindi tayo dapat nagsisiraan, hindi po tayo dapat na nagpapagalingan, kundi bagkus kung ano yung alam mo na makakatulong sa iyong kapwa, i-share mo, ibahagi mo. Tapos ang ating mga kababayan, ang ating mga subscriber, sila nang bahalang mamili kung ano yung mas epektibo, kung ano yung mas maganda. Doon sila para at least meron silang mapupulot na karunungan. Kaya yun po, sinishare natin sa inyo mga katribya, yung magandang business. Pagdating po halimbawa sa kalamansian, ito masasabi namin na pangmatagalan talagang business. Dahil simula't simula pa lang, ito na rin yung naging business po namin ng aking magulang, namana ko na rin, pati na rin sa aking anak. Ito rin isang maganda ring ipamamana. Kaya ito masasabi natin, ng kalamansi ay matibay po yan na negosyo. Kakaiba po yan sa lahat po ng ating pong mga gulay. Kasi ang gulay, may hangganan, ang sitaw, ang sili, natatapos din yan. Pero ang kalamansi, tumatagal yan. Hanggat gusto mong nabubuhay ang kalamansi, 20 years, 30 years, at basta't yan po, nabubulol ako. Basta't yan po mga katribe, buhay ang inyo pong kalamansi, magsasama po pa rin kayo niyan. Patuloy pa rin kayong bibigyan ng kabuhayan at ng pakinabang. Yan ang kagandahan po ng kalamansi. Sa gulay, gaya ng sili, matagal na 2 taon, 3 taon. Sa sili kasi mga katribya, after po ng 2 taon, malilit na bunga. Gayon din naman yung iba pong mga gulay na hindi umaabot ng ganong mahahabang taon. Compare mo sa kalamansi. At compare mo naman doon sa suha, gayon din po sa dalanghita, ay yun, mas gugustuhin ko na ang kalamansi. Dahil sa lahat ng palengke, pagdating sa bentahan, hindi po mahirap itinda, hindi po mahirap
ideal. Basta't pinitas mo yan, kinik up na ng buyer, kinabukasan, pera na. Maliban na lamang, kuutangin sa iyo ng buyer, bayaran ka ng 1 buwan. Yun lang. Pili ka na lang ng buyer na magaling magbayad. Yun po mga katribang technique. Sa iba natin mga fruit trees, maabot po yan ng once a year magbunga. Maswerte na daw kung maka twice a year ka magbunga ng inyong gaya ng mangga, ng suha, etc. Pero sa kalamansi, continuous yan ang pamumunga, basta continuous ang inyong alaga. Yan ang mga katangian ng kalamansi natin. Pagdating naman sa kalusugan mga katribya, hindi po patatalo ang kalamansi natin dahil ang kalamansi po ay nagpapa-boost ng ating immune system. Nagpapalakas po yan para manatili po tayo masigla at meron po tayong panlaban sa mga virus, gaya ng ubo at sipon o ano pa man. Malaki ang nagiging tulong nitong ating kalamansi, kaya nga po yung kalamansi juice in demand din po ngayon Kaya marami pong mga pabrika ng kalamansi juice talagang nangangailangan sila ng kalamansi. Lalo na pinadadala sa ibang bansa po yung kalamansi juice. Kasi hindi kasi natin po pwedeng ipadala yung ganitong sariwa. Pagdating kasi mga katribya po sa ibang bansa, panat na yan. Madali po kasi mapanat ang kalamansi. Kaya ginagawa po ng ating mga kababayan dito pa lang, pinaprocess na po siya para maging kalamansi juice. Madalas sa iba't ibang bansa at yun ay tumagal at makain o mainom din ng ating po mga kababayan. At hindi lang po mga kababayan, pati na rin po yung mga foreigner, yan din po ginagamit nila. Ang kalamansi mga katribya, ang katangahan din po nito, pagka po halimbawa nasugatan ka, pamatay rin po ng bakterya. Yun, pipigalan din po natin ang kalamansi. Sabi ng iba, natatakot sila dahil mahapde. Para lang din po alcohol yun. Pero alam nyo mga katribya, ang ganda rin po sa yan nasa nahiwa. Isa rin po yung mga katribya na katangian ng ating kalamansi. At dito rin, pwede rin po ito mga katribya na pang first aid po natin sa kagat po ng ahas at pati na rin po sa aso. Kaya lang, syempre, dadalhin pa rin natin mga katribya doon po sa doktor para noon ay matrace po yung kagat ng ahas at masaksakan siya ng anti-venom. Dito kasi sa amin mga katribya, sa amin pong lugar, 3 na po nakakagat ng ahas po rito Pero dahil po doon sa kalamansi, awa po ng Diyos, nung pa-check up sa kanila, nung pa-check up sa doktor, walang kamandag yung ahas na kakagat sa kanila. Kasi yung tatay ko mismo yung nakatuklas po noon merong nakagat ng alupong, kinaskasan ng kalamansi, nagkakagulo sila Gusto nung isa, hihiwain na kagad, daladala ng antimanigulok Pinigilan ng tatay, wag na muna. Saan ba yung kagat? Hindi ko alam kung saan, basta sa gawin na yan Kumuha si tatay ng kalamansi, ang ginawa, kinaskas doon sa kung saan yung sa binti. Meron dumugo, pumusik yung dugo, ito kayong kagat. Kaya nilinis ng kalamansi yung kagat ng ahas. Ano nangyari? Sabi ng tatay ko, dali mo pa rin ka sa ospital, check up mo, baka delikado yan. Hindi pa niya alam na kalamansi pwede palang pang first aid. Kaya nung tinanong ng doktor, okay wala naman kang kamandag yung ahas. Isipin niyo, ulo po yung nakakagat wala palang kamandag. Hindi pa siya naniwala doon. May sumubok uli, may naroon uling nakagat na alupong. Ganun ulit ang ginawa. Dinala naman doon sa tawak. Kaya meron nga lang yung pasipsip sa bato. Pinasipsip sa bato yung kagat ng ulupong. Wala naman nasipsip yung bato nila. So wala ring kamandag. Hanggang doon sa nakarating sa Bulacan, nakagat din ng ulupong. Kaya sabi nga ni tatay, ang kalamansi pala, pwede pala itong pang first aid sa kamandag o kagat ng ulupong o anumang ahas. Kaya lang, syempre, para sigurado, dali mo pa rin sa ospital para yun nga, maging safe ang inyong buhay kasi nakakamatay ang kagat ng ulupong. Lalo na pagkagat ng aso, yun, meron tayo isang subscriber, kagat ng aso, nilagyan din ng kalamansi, lumabas din ng dugo. Ngayon, pagdating doon sa ospital, okay na. Kaya yun po, ang katangian po ng ating kalamansi, kaya napakaganda po nito sa ating katawan. Kaya kami, kahit araw-araw kami nagjujuice ng kalamansi, okay lang, lalo kung may sipungkat, meron kang ubo. Maganda rin po ang kalamansi. Sabi nila, ang kalamansi daw ay nakapagpapababa ng dugo, kung kasi siya ay sobrang asid. Actually mga katribya, hindi naman po tayo doktor para po magsabi po ng ganon, etc. Basta alam lang po natin, katribya, okay ang kalamansi po natin sa katawan
at nakakapagpapanormal naman po ito ng dugo natin kasi tayo po mismo na-experience na po natin. Okay po, at kahit naman po minsan po yung mga doktor, sila rin po nagsasabi, pag nagtanim ka ng kalamansi salbahe nyo, may kasama ka ng butika. Ayun. So paano mga katribya, hanggang dito na lang po yung ating pong vlog ukol po sa ating pong kalamansi at mga katangian, kung paano po siya lumalabong ang bunga o lumalabong ang sanga at dumadami ang bunga. Nasa pamamaraan po yan, at pati na rin po doon sa ating mga tips na ibinigay sa inyo. Ang kanyang mga katangian ay napakaganda, at yan po ang negosyong pangmatagalan. Hanggat buhay ang kalamansi mo, diretso ang negosyo. Kaya pagka pinatay ang kalamansi mo at magtatanim ko ng bago, tuloy pa rin ang negosyo mo sa kalamansi. Kaya ang katangian ng kalamansi mga katribya, napakalaki pong tulong nito sa ating pong katawan. Una po ay nakakapag-enjoy ka na, at tapos kumikita ka. Isa rin niya mga katribya na ating hinihikayat ng ating pong mga kaibigan na mag-farming. Yung mga nakatiwangwang po natin lupa, hindi naman po ginagamit, at po pwede ang kalamansi, bakit hindi ninyo subukan para po hindi po masayang ang panahon. At doon naman po sa mga nakatutok sa atin at meron po mga tanim na kalamansi, tutok lang po kayo sa ating pong video, huwag kayong maiinip. Darating ng panahon, magbubunga rin ang inyong kalamansi. Basta sundan nyo lang yan ang ating pong vlog, ang ating pong video, kumpleto na po yan. Panoorin lang po ninyo mga katribya para magkaroon po kayo ng idea at meron po kayong mga impormasyon na makukuha po sa ating channel. Kaya yun po ang masasabi natin. Ang kalamansi, ang katangian po niyan, pangmatagalang business. Hanggat gusto mo ang kalamansi, diretso ang business niya. Hanggat buhay yan, maabot ng 30 years, hanggat gusto mo, buhay ang kalamansi. Pero pagka yan ay pinatay mo, patay na rin ang income mo. Pero gusto mo ng panibago uli, magtalim ka uli ng panibagong kalamansi. Kaya yun po ang masasabi natin sa ating mga farmers. Tuloy-tuloy lang, sipag lang, at kailangan po natin, una po ay panalangin po sa Panginoon para po makatulong kami sa pamamagitan nito sa ating maliit na pamamaraan. Ngayon pong panahon ng pandemic, sana magkatulong-tulong tayo. Okay po mga katribya, gaya po ng dati, ako po si Kuya Berhel Bunag. Lagi po natin tatandaan, karunungan at ang kaalaman, may katumbas na kayamanan. Thank you for watching. God bless all. Kita-kita lang tayo bukas. Bye-bye. Okay mga katribya, kain muna po tayo ng ating masarap na almusal. Siyempre, ang prepare po ni Mrs. ang masarap po na inihaw na tuyo. Pinritong tuyo. Siyempre, pati rin yung ating hindi nawawala ang itlog. Yan. Siyempre, ang ating pinritong saging. Wow, sarap. Tsaka itong talong. Kaulam din naman natin mga katribya po yung ating sausawan. Ang suka. At saka siyempre yung ating bawang. Ang ating customer. Ayan. Si Panganay. Papa! Ha? Nako, yung aking bunso hindi sa likod. Eat na tabi ni Papa. No, eat na. Ayan, katribya, kaya mo na po tayo ng ating masarap na almusal. Ayan. Tapos po natin mga katribya yung ating pagtrabaho sa ating kalamansi. Ito, almusal muna po tayo. Ayan, nakakagutom na nga rin, lalo na kung masarap po yung tuyo tsaka yung sausawan. Ito rice mo, ito rice mo, ito rice mo sa tabi ni Ayos, Papa. bebe? Dito ka. Okay? Ito rice mo. Ayan. Ito lang. Some egg. Ito egg mo. Ayan, meron tayo masarap na kape. Yeah, ito egg ni Bendy, Yeah, like egg. Yeah. Yeah, egg. Dito ka tabi ni Papa. Eat. Wow. Ating sausawan. Shopee ko yun. Sarap. Wow. Sarap. Tara, kain tayo mga katribya. Ang ating chikiting. Minute. Busikat. Sarap. Ayan, aking bunso ay napakalikot. Kaya talagang minsan nabubuwal. Kaya kailangan talaga ng alalay. Kaya ito minsan napapabayaan itong kuya niya.